Dahil po ito hanap buhay na rin, gagawin ko na rin pong hanap buhay. Nakapag-e-enjoy na, nakakapaghanap buhay pa at nakakapag-vlog pa po na naipopost sa YouTube. Para po sa mga mahihilig magtanim na gusto rin magkaroon ng kaalaman, para din po ito sa inyo. Siyempre po, iba po ang eksperto. Bagamat may nalalaman po ako sa pagtatanim, iba pa rin yung eksperto. Pero ang aking experience po subok ko na pinakikinabangan po ang aking mga nalalaman. Experience ng mga pagkakamali at experience ng napakagandang pag-aani. Hindi puro lang magaganda ang ipapakita natin. Ipapakita din natin yung kakulangan. Katulad po nito, naninilaw po yung dahon. Ang sintomas po nitong naninilaw ang dahon kulang na po sa nitrogen yan. Mga kababayan, mga ka-garden, meron po akong mga nakuhang balat ng saging na saba. Ayan po mga pinagbalatan. Hihiwain ko po yan ng maliliit. Talaga pong mas maliliit. Pagkatapos po ibababad ko po sa isang timbang tubig. Dito ko po ibababad sa isang timbang tubig. Tamang-tama po yan. Mas gusto ko po yung mas matagal. Gagawin ko ng 1 linggo siya. Pwede naman po ang 3 araw Pero ako po pagka po nagbabad na ganito at hindi ko pa naman gaanong kailangan 1 linggo. Tamang-tama po na ipapandilig ko yan dun sa talong na itatransplant ko. Ayan po. Ayan, itatransplant ko na po yan At yan po ang ipandidilig ko, yung balat po ng saging na ibinabad sa tubig. Tamang-tama po pagka-transplant po niyan mamayang hapon nung talong na yon. Pagkalipas po ng 1 linggo, didiligan ko na po siya nito. Kahit na po hindi pa siya namumunga, ito naman po patatabain naman po nito yung lupa At pag mataba na po yung lupa, sa oras po ng pamumulaklak niyan, meron na po agad potassium na tinataglay ang ating lupa na pinaglipatan ng talong. Okay po, umpisa ng trabaho. Ho ho hoy! Ito na, halos mag 1/4 sa timba. Lalagyan natin ng tubig hanggang sa mapuno at tatakpan natin mabuti. Okay. Takpan po natin. Okay lang po yung takip na ganyan. 1 linggo lang sa nakaganyan. Okay na po yan. Ito po, hinakot na natin. Ipaglalagay po muna natin ditong isa-isa. At pag nahakot ng lahat, maililipat na po natin yan. Hanggat hindi pa tayo inaabot ng dilim, ipagpapatuloy po natin ang trabaho. Ito po, nailipat na po natin. May natira pa po at ipagpapatuloy pa po natin yung paglilipat niyan hanggang dito po sa dulo. Ayan po, malaya na pong makakagalaw ang kanyang ugat. Kung mapapansin po ninyo, halos magkakatabi pero okay lang po yan. Wala tayong malaking space, gilid lang po ng sapa ito na sininop natin para mataniman. Kukuha pa po tayo ng lupa para doon sa dulo. Malalagyan pa po yan ng mga 4 na piraso. Katapos po niyan, dito naman sa kabila malalagyan. Ayan, nakatapos na rin sa wakas. Hello, magandang araw mga ka-garden. Titignan natin yung ating binabad na balat ng saging. Lumubog na po, iba na po ang kulay. Nakuha na ng tubig lahat ng potassium na nasa balat ng saging. At yung pong balat ng saging na yan, itatambak din po natin sa puno ng mga talong. Kasi po talong pa lang ating mga tanim ngayon. Ididilig po natin doon sa talong na inilipat po doon. 7 araw na din. Eto na po mga ka-garden, pang 7 days na din po nito mula nung nailipat dito. Medyo nabugbog po ng ulan kasi panay-panay po ang ulan Yung katapusan ng August hanggang
ngayong unang araw ng September, talaga pong panay-panay ang ulan. Medyo nabugbog po sila. Pero makaka-recover po yan. Basta po yan naarawan. At didiligan po natin sila ng katas ng balat ng saging. Naku, napakaganda po niyan. Potassium. Kahit hindi pa po sila namumunga, hindi pa sila nagbubulaklak, yan naman pong potassium na galing sa saging, sa lupa po muna yan. Pagagandahin po niya yung lupa. At pagka ano po, mga 1 linggo lang at naka-recover na yan sa bugbog ng ulan, patuloy na ang paglaki at pagganda po niyan. Tinatabingan ko pa nga po yung kanyang mga puno, gawa ng pag malakas ang ulan, nawawas out yung lupa. Ito pong balat ng saging, 1 linggo na po ito. Medyo may konting asim pero hindi po siya mabaho. Talaga pong amoy ng balat ng saging na binabad. Pagkatapos po yung mga sapal po niya, kakamayin ko po yan at ilalagay ko rin sa kanilang mga puno. Ganyan po mga kagarden. Ang ating mga garden ay organic. Hinahaluan ko lang ng suportang konting synthetic minsan, lalo na po pagka magbubunga na. Hahaluan ko na po siya ng konting synthetic o commercial fertilizer para po lumakas. Kasi po medyo nabebenta na din po kasi yung ibinubunga Kaya po bukod sa organic fertilizer, binibigyan ko rin po sila at hinahaluan ng konting commercial fertilizer. Kasi po yung organic fertilizer, pinatataba niya po yung lupa. Kapag mataba na yung lupa, yung pong lupa ang magpapataba sa halaman. Pero yung pong commercial fertilizer, tulad ng urea 4600, 1620 at saka yung 314 o 314 o yung tinatawag na complete fertilizer, yun naman po ang nagpapataba ng halaman. Yung pong commercial fertilizer, hindi po siya nagpapataba ng lupa. Ang pinapataba niya po yung halaman. Yung organic naman po, pinapataba muna niya yung lupa bago po patatabain niya yung halaman. Okay po, tingnan nyo po yung sapa kulay kape na naman, gawa po ng mga malalakas na ulan. Itong magtatapos ang August at unang araw ng September. Okay po, update uli after siguro 2 days. High tide at ulan ito mga kagarden, kaya itong aking daanan matubig, kaya ako ingat na ingat. Papalaki po kasi ang high tide at saka panay-panay ang ulan. Mabuti yung bangka nailipat na sa kanyang dating pwesto dito po sa tabing sapa. Ayan, sa lakas ng ulan napupuno po ng tubig. At iyan ay akin pang lilimasin. Yan po ang pinanggalingan talong. Wala na Makaraan po ang 2 araw bisitahin nga natin ang ating talong na nilagyan ng katas ng balat ng saging. Gumaganda na po Kaya lang talagang merong ibang likas na mahina at merong mas malakas talagang lumaki, pero hahabol po yun. Mga kagarden, karamihan po sa ating mga lalaki, nung po tayo nag-aaral sa elementary,
Sigurado pong maraming nakaka-relate na tayo nag-garden kada hapon, minsan sa umaga, minsan sa hapon. Nag-garden tayo sa eskwelahan, sa elementary. Katulad po kami, minsan binibigyan kami ng assignment na magdala kami ng dumi ng kalabaw, dumi ng baka, dumi ng manok. Kasi nung panahon pong iyon talaga pong marami pang baka, maraming kalabaw na ginagamit sa ating mga bukirin. Nung hindi pa masyadong uso ang makina, katulad po namin, katulad ko po, 1976 nung kasalukuyan na nag-garden sa eskwelahan, naghahawa ng damo, nagpa-plat, nagtatanim ng okra, pechay, munggo, at naipaliwanag din po sa amin yung kahalagahan ng mga organic at yung mga halaman na nakakapagpataba ng lupa. Kaya dito po sa aking pagtatanim na dala-dala ko na rin at naging hilig na rin nung lumaki at naging medyo ganyan, senior na. Ito na ang aking libangan at ito na ang aking kakahiligan dahil talaga naman po matagal na nagtatanim, matagal na ako nag-garden. 2008 nung nagumpisang magtanim ng gulay na pambuhay sa pamilya. Ayan, meron pong ibang naninilaw. Ang sintomas po nito medyo naninilaw, nakukulangan po ito sa nitrogen. Kaya bala ko po ito suportahan ng urea 4600 para po lumakas ang kanyang nitrogen. Yung po kasing lupa na to, mga luma na po yan, galing po sa mga container, mga luma na po yan. Medyo mahina na po ang nitrogen yan. Kaya po binabala ko na pag gumaganda-ganda ang panahon, kasi po mahuhugasan lang. Pagka ngayon po naglagay ng nitrogen, ang ulan naman po natural na fertilizer. Hayaan po muna natin na maulan ng maulan. Bata pa naman po yan, makakalaban po yan. Huwag lang pong malulubog uli. At iyan po ilang panahon lang talaga pong gaganda na po yan ang husto. Magaganda naman po, talaga lang pong nabugbog ng ulan at nakulangan sa nitrogen yung iba, pero yung iba malalakas. Nanibago po yan dito, pero makaka-recover po yan, at pag naka-recover po yan, napakatagal po ng buhay ng talong. Dahil po ito hanap buhay na rin, gagawin ko na rin pong hanap buhay. Nakapag-enjoy na, nakakapaghanap buhay pa at nakakapag-vlog pa po na naipopost sa YouTube. Para po sa mga mahihilig magtanim na gusto rin magkaroon ng kaalaman, para din po ito sa inyo. Siyempre po, iba po ang eksperto. Ang eksperto po ay tunay na eksperto. Bagamat may nalalaman po ako sa pagtatanim, iba pa rin yung eksperto. Pero ang aking experience po subok ko na pinakikinabangan po ang aking mga nalalaman. Experience ng mga pagkakamali at experience ng napakagandang pag-aani. Hindi puro lang magagandang ipapakita natin. Ipapakita din natin yung kakulangan. Katulad po nito, naninilaw po yung dahon. Ang sintomas po nitong naninilaw ang dahon kulang na po sa nitrogen yan. Pagka po yan nabigyan ng sapat na nitrogen, napaka ganda na po niyan. Wala pa po akong mga grass leaping fee na swamp fertilizer, kaya susuportahan ko po muna ng urea 4600 hanggat siya magpapabulas pa lang, magpapalago. Okay po, at sa susunod po na pagkikita, ito po may bulaklak na. Ang laki po ng high tide ngayon, pero good morning pa rin. Pupuntahan ko po yung talong na inilipat kahapon. Bibisitahin ko kung ano nangyari sa magdamag na malakas na ulan. Baka po nagkabuwal Yun po yung nilagyan natin ng katas ng balat ng saging. Pagkatapos po naulan, laki po ng tubig ngayon 4 size. Ingat-ingat sa cellphone. Ito lang ang aking pinakaiingatan ng cellphone.
Ayan, mataas po na lugar ito, kaya po ito ang aking sisinupin at ito po talaga ang aking gagawing garden, kaya ito nilagyan ko ng arko para po sa tag-araw. Ito po talagang aking magiging garden, ito ang aking magiging pwesto ng pagbibideo. Dito ako magtuturo ng marami at iba't ibang kaalaman sa mga gulay. Ayan po ang aking talong. Umaambon na naman. Babalik ako doon. Ayan po, malalaki. Hindi naman po siya na ano. Hindi naman po siya na ano. Okay po, babalik na po ako doon. Maraming salamat po.